So hello guys, so the topic today is about regenerative Rankine cycle. So this topic is under to the thermodynamics too. So the purpose of regenerative Rankine cycle in the power plant is to increase the thermal efficiency of the steam power plant by preheating the boiler feed water using steam extracted from the turbine. So yun yung pinaka-purpose ng regenerative Rankine cycle. So sa regenerative guys, meron na tayong tinatawag nating open feed water. So ito yung magiging itsura ng schematic diagram. Dapat kabisado nyo to. From the boiler, dadaan dito yung steam extracted to the turbine. Then, nandito yung mass mo, total mass, umiikot yan dyan. Then, hahati yan, dadaan sa M2 at dadaan sa 3. So, pag dumaan yan dyan, so wait lang na eh. Wait lang, boy. Tinatry ko lang palitan to. So, ito yung total M mo, nandito na. So, dadaan yan dito, open feed water eh. Dadaan yan dito. Kapag closed feed water, guys, hindi yan maghahati, no? So, as of now, is open feed water tayo. So, pag dumaan dito yung mass, ito yung M1. Pag dumaan dito yung mass, ito yung tinatawag natin M2. Yung M1, ito yung mass extracted. Tapos yung M2, yun yung remaining. Pag tinanong sa problem, mass extracted, yun yung M1. Pagdating dito is yun yung M2. Halimbawa, ito yung turbina mo, boy. Dalawa yung open feed water mo, dadaan yan dito, tapos may dadaan pa dito. So, matik. Yung pangatlo mo, guys, ito yung M3. Tapos, ito yung M2, di ba? Tapos, ito yung M1. Dito dadaan yan eh. So, yung M1 mo and M2 is the mass extracted. Tapos yung M3 mo, yun yung remaining. Palagi yun yung nasa dulo, guys, is yun yung remaining. Halimbawa, ito yung una, ito yung pangalawa. So, ito yung dulo. So, ito yung remaining mass extracted. So, sana naintindihan nyo. Mga tanong kasi sa problem, mass remaining. So, sasagutin nyo nun is yun yung nandito sa dulo. So, game. Ito yung una, ito yung dulo. Gets naman, no? Yung dulo, yun yung pinakauli. So, yun yung papasok sa condenser. Tandaan, yung papasok sa condenser, yun yung mass remaining. The mass extracted, mass remaining. Gets? So, dadaan yan dito. So, yun yung mass extracted natin. Then, dadaan yan dito. Pag pumasok yan sa work pump, guys, tapos papasok dito sa open feed water, maghahalo na yung mass dito. Then, magiging kalalabasan yan is mass total na. Kasi, bakit? Wait lang na eh. Dadaan dito yung M1. Tapos dadaan dito yung M2. Magsasama lang sila ulit. Magkikita sila, oh. So, ibig sabihin, nandito na ulit yung mass total. Tapos tutulak siya ng work pump. So, ito na yung mass total. Sa madaling salita, boy, enthalpy 1, enthalpy 2, enthalpy 3, enthalpy 4. Enthalpy ng boiler at 4, 5, at enthalpy 5, B5, guys. So, ito yung M1, ito yung M2. So, dito pala yung M2, sorry. So, dapat memorize nyo yung schematic diagram at yung TS diagram. So, yung TS diagram, boy, ito yung magiging itsura niya. Yun yung nasa gitna, yun yung tinatawag nating open feed water. Halimbawa, ganito yung drawing mo, boy. Maraming ganyan, Toblerone. Wait lang na eh. Oh, wait lang guys, nagda-drawing lang, boy. O yan, let's say yan. Ito yung pressure sa boiler mo, ito yung pressure sa condenser, boy. So, ibig sabihin yan, wait lang, yan. Ibig sabihin yan, etong nasa gitna mo, guys, is what? Open feed water. Tapos yung etong linya na to is what? Pressure ng boiler at pressure ng condenser. So, palagi yung nasa gitna, yun yung open feed water. So, yung binilog kong yun, ay wait lang, yan. So, dalawa yan, dalawang linya. Isa dito. Ibig sabihin yan, dalawa yung open feed water mo. Pero as of now, didiscuss muna natin yung first. Isa lang open feed water yung madidiscuss natin ngayon. Kasi may sinabihan lang ako, gawa daw akong video, boy, kahit yung isang open feed water lang. So, eto yung didiscuss natin. Hindi natin madidiscuss yung dalawa. Busy kasi, boy. So, game. Pero didiscuss natin sa Wednesday. Kasi ngayon ay Tuesday. So, Wednesday natin didiscuss sa mga magkuquiz.
So, enthalpy 1, enthalpy 2, enthalpy 3, enthalpy 4, B4, B5 at enthalpy 5 mo. So, ito yan. Dito mag-start, papasok yan sa turbina, which is magmi-meet sila sa enthalpy 2 at enthalpy 3. Yung enthalpy 3 mo, which is yun yung condenser, ito yung linyang to. So, gets? Tapos, enthalpy 4, dito na yan. Yung enthalpy 4 mo, papasok yan sa work pump, which is fluid. Yung fluid na yun is yun yung sa table is HF or specific volume at F. Tapos, pagdating dito sa B4, boy, is aangat yan with constant entropy. Nakaganyan yan, di ba? Tapos, ito yung 5. Ito yung 4. So, ito yung B4. Ito ay constant entropy. Para makuha yung B4. As of now, yung B4 gagamitin lang natin is sa table 4. Pero now guys, is di-discuss lang natin siya sa table 3. So, mamaya magugulat kayo, gagamitin natin is 4 instead of B4. So, sana naintindihan nyo guys. So, pwede na yan guys. So, wait lang. Linisin natin boy. So, wait. Meron pa pala. So, pag nag-drawing kayo ng TS diagram, ito yung mass total which is considered as 1. Ito yung M1. Tapos, ito yung M2. Papasok dito yan, boy. With the mass total, papasok yan dito. Tapos dito, boy, pagdating dito, wait lang, ibay natin yung kulay. Baka mayroong magreklamo. Pare-pareho yung kulay. Ito is M2 na yan. Pag pumasok dyan yung M2 is what? Ito yung M1 mo. Ito yung M2 mo, di ba? M1 plus M2. Ang katumbas niyan is M total. Which is ang M total is 1. So, ang M2 is what? Lipat mo lang to. M2 is equals to 1 minus M1. So, kaya dito nabuo yung 1 minus M1. So, madaling salita, ang dadaan na mass sa condenser ay ito yung condenser, di ba? Ito yung boiler. So, gets, sa madaling salita, ang dadaan na condenser, guys, dadaan na mass sa condenser is M2, which is 1 minus M1. So, sana naintindihan nyo, guys. So, wait lang. Meron pa. Hindi pa tapos. Dito yung M1. Ito yung 1 minus M1 mo, which is M2 to. Pati dito, 1 minus M1 is equal to M2. Dadaan yan dito. Pag dumaan na yan dito, boy, eto, sa point na to, 1 minus M1 na yan, di ba? Tapos, add mo pa to, plus M1. Is equals to what? Ito ay magka-cancel. Ibig sabihin, sa point na to, is M total na. Akit na siya dito, which is M total. So, sana naintindihan mo, boy. Ganun lang siya, guys. Pero para hindi kayo malito, ganito mag-label ng mass. Ganito, tuloy-tuloy lang to, guys, no? Ganito mag-label ng mass, oh. Mass total, which is equals lang yan sa 1. M1 mo, tas M2 mo, tas pag meron pa, M3, tas M4. Sa M1 mo, remaining lang yan. Sa M2 mo nun, 1 minus M1. So, ganun lang siya, guys. Tuloy-tuloy lang, guys, kumbaga. So, wait lang, no? May pakita ko sa inyo, boy. So, puro tuloy-tuloy lang na minus nyo yung gagawin mo, guys. So, pagdating sa M3 is what? 1 minus M1 minus M2. Tapos, pagdating sa M4, 1 minus M1 minus M2 minus M3. So, ganun lang siya, guys, no? So, sana naintindihan nyo yung pag-going ng TS diagram, boy. So, wait lang. Titignan lang ako, boy. Para sigurado, asintado. Wait lang, boy. So, game. Ay, wait lang. M3, then 1 minus M1. M3 yan, tama. Ganun lang siya, guys, sa mass. So, dinouble check ko lang. Okay. So, ito yung mga formula, boy. Kung makikita nyo, sinulat ko na agad para hindi tayo matagalan. So, sa heat added, ito yan. H1 minus HB5. So, ito H1 minus HB6 pala. Sorry, HB6. Oops.
B5 to guys, B5. Hindi siya B6. Nagkamali ako sa papel. So, wait lang. B5. Asan na? Wait. Ito ay B5. So, H1. Wait lang. H1. Yung binilog ko, boy. Minus mo lang sa H5. HB5. B5 to, boy. Yan, may minus ko. Kaso, ang work pump na to, guys. Ito ay work pump 2. Tapos, ito ay work pump 1. To get the work pump 2, boy, is HB6 minus H5, diba? So, kung nilipat ko to, boy, ang makuha natin is HB6 work pump 2 plus H5. HB5 to, pucha. HB5 yan. Nagkamali ako ng sulat, boy. Ayan. So, sulpak mo lang yan, guys. So, yung HB5, ito yung values niyan. Work pump 2 minus H5. Work pump 2 plus H5, boy. Ayan, plus H5. Tapos, distribute mo lang yung negative sign. Ito na yung makukuha mo. Sa heat added, pag engine naman, guys, energy chargeable, wala siyang work pump, no? So, be careful lang, guys, kasi ito ay work pump 2. Ito yan, work pump 2. Kita mo yung binilog ko sa taas, guys, ayun, work pump 2. So, mamaya pakita ko sa inyo paano pagkuha ng work pump 1. So, heat rejected, H3 minus H4. H3 minus H4. Kaso merong mass na dumadaan dito sa condenser, di ba? Ito yung M2, 1 minus M1. So, gets? So, work of turbina, guys. Wait lang, zoom out ko. Sana nakikita pa, boy. So, sa work ng turbina, guys. Wait lang. H1 minus H2. H1 minus H2. Kita pa ba? Tapos, zoom in natin, baka may magreklamo. H1 minus H2. Ito yan. Ito, H1 minus H2. Kaso meron siyang mass. Yung mass na dumaan dun is yun yung total, di ba? Ito yan, Yung mass na dadaan dito, M total. Kaya naka-time siya sa M total. Tapos dito, guys, H2 minus H3. H2 minus H3. Tapos yung dadaan na mass is what? M1 minus M1. Kaya naka-times. So, ang M total, guys, ay katumbas niya 1 lang. Kaya di ko na sinulat yung 1 pa dito. H1 minus H2. 1 minus M1, H2 minus H3. So, sana na-gets nyo, guys. Kung mayroon man kayo nakitang maling formula, paki-chat na lang. Pero tandaan, ito ay HB5. So, gets. So, work pump 2. Ito yung work pump 2, boy. Tapos, ito yung, ito pala yung work pump 2, tapos ito yung work pump 1. Work pump 2, work pump 1, which is specific volume at 0.5. Ito, kita niyo yung pinilog ko, boy. Ito, specific volume at 5. Wait lang. Specific volume at 5 at P higher minus P lower. Yung gagamitin mong P higher, yun yung nandito pressure at yung nandito yung pressure ng P lower. So, sana naintindihan mo, boy. Yun yung work pump 2. Tapos, yung summation ng work pump, guys, ito. Summation ng work pump, kukunin mo yung fluid na nasa starting na specific volume, which is B4. Yung P higher mo nun, yung pressure na nandito at yung pressure ng condenser. Dulo to dulo. Dulo sa taas, dulo sa baba. P higher minus P lower for the summation of work pump. So, next is the work pump 1. So, sa pagkuha ng work pump 1, boy, hindi mo gagawin to, no? Specific volume at 4. Pressure down ng dito at pressure nito. Huwag mong gagamitin yan para makuha yung work pump 1. Bakit? Kasi meron pang dadaan na mass dito. Which is yun yung M2. Which is hindi na siya allowable para gawin itong approximate pump work na binura ko. So, sana naintindihan nyo. So, sa tamang paghanap ng work pump 1, summation of work pump 1 plus work pump 2 yan, boy. So, work pump 2, lipat mo lang. Kasi meron na tayong work pump 2. Ano yung work pump 2, guys? Ito yan, Etong bandang ito, work pump 2 yan. Nakuha na natin. Insert mo lang yung values niyan. Meron na tayong summation ng work pump. Ano yun? Ito yung formula niya.
Tapos yung work pump 1 is paano? Work pump 2, summation of work pump, lipat mo to sa kabila, summation of work pump minus work pump 2 is equal sa work pump 1. Gets guys, wala kayo, hindi kayo maliligaw dito sa sinulat kong formula boy. Ayan, kung makikita nyo, work pump 1, specific volume at 4 ng P higher, dito yung P higher minus P lower, wrong formula because there is a mass that pass through. Meron dadaan na mass dito sa condenser. Ito. So, sana naintindihan nyo guys. The correct formula is ito. Game, the work net. So, pag sinabing work net, yun yung kabuuan ng work. Ito. So, work of the turbine minus the summation of work pump. So, sana naintindihan nyo guys. Ito yung formula ng work of the turbine for 1 heat open feed water. Ito yung minus ng summation of work pump. Open 1 OFW. Yan. 1 open feed water. Isa lang to ha. Pang isang open feed water formulas lang sinasabi ko. So, next is that sana. Ito, mass extracted. Pag sinabing mass extracted, yun yung sinabi ko kanina. Pag yung pangdulo, yun yung mass of remaining. So, shorter over longer. Yung shorter, paano? Mass extracted tayo na boy. Ito yung M1. So, H5 minus HB4. Kasi malapit sila. Ayan o, malapit lang sila o. Yun yung shorter. Over the longer. Longer is H2 minus HB4. Ayan o, malayo sila. Sana nagigets nyo yung pagitan nila. O, shorter. H5 minus HB4. Malapit lang sila o, magkadikit. Tapos, pag sinabi longer, H2 minus HB4. Ayan o, malayo sila. Kaso guys, sa HB4, gagamitan to ng table number 4, which is di naman na-discuss. Then, yung gagawin daw is, tinry kong sinelp ng HB4 guys. Same lang naman sila. Mga 2 lang yung pagkakaiba nila. Which is goods na daw yun, sabi ni Sir. So, sa mga kabatchmate ko dyan, ito yung gagamitin natin, H4. Yung nakuha mo sa shorter over longer na HB4, papalitan mo lang siya ng H4. HB4, HB4, H4, H4. Tanggalin mo na yung letter B, boy. Ayan, no? So, sana naintindihan mo, kapatid. Oh, yan, no, boy. Kitang-kita, boy. Tapos, yung mass total sa mga kabatchmate ko, no? Ito yung gagamitin natin formula. So, sa mga hindi ko kabatchmate yan, guys, matik ito yung papagamit ng formula ng iba nyong mga teacher. Pero, same pa rin naman yung results, guys. Tanungin nyo na lang yung instructor nyo kung hindi ko kayo kabatchmate, random students. Sa mga kasama ko dyan, ito yung gagamitin. Batchmate, other students. Oh, sana na-gets nyo guys. So, try nyo muna yung i-chat yung teacher nyo sa mga other students kung pwede na ba to or ito. Depende sa teacher nyo guys. So, game. So, mass 1. So, to get the mass 2, siyempre, simple liberation. Mass total is equal to mass 1 plus mass 2. Ang mass total is 1 plus 1 plus m2. So, lipat-lipat lang yan guys, basic algebra. So, makakuha ka na ng mass total. So, gets? So, siyempre, dito sa efficiency ng cycle boy, ganun pa rin, work net over QA, work of the turbine, gagamitin mo na ng summation ng work pump. No, summation boy, hindi work pump 2. Work QA, pag energy, efficiency ng engine, work turbine over energy chargeable. Energy chargeable, ito. Ito, kita ba yung binilo ko guys? Pero sa work of the turbine, ito yung gagamiting formula for open feed water na isa lang, no? So, steam rate, M over is equals to 36 over W. Then, heat rate, M time is the energy chargeable. Ito yun, no? Energy chargeable. So, sana na-gets nyo, guys. So, game, proceed na tayo sa problem solving. Medyo mahaba to. Bilisan lang natin ng konti. So, pause ko muna, guys. Kukunin ko lang steam table. So, hello guys. So, problem number 1 tayo na regenerative Rankine cycle with 1 open feed water. So, steam is delivered to the engine at 5.4 megapascal boy and 600 degrees Celsius. So, first, 0.1 tayo boy. So, tandaan nyo yung mga nakasulat. 0.1, 5.4 and 600 degrees Celsius.
5.4 megapascal and temperature of 600 degrees Celsius. Wait lang, man. Oh, game boy. 5.4 and 600 degrees Celsius. Kung titignan mo to sa table, matik superheated to, di ba? Di ko nasasabihin guys kung paano naging superheated. Ang 5.4, pag tinignan mo sa table 2, yung temperature niyan mababa lang. Let's say 300 yun. Kaso mas mataas yung given. So kaya sinabing superheated. So paano dapat dito guys, batak na kayo tumingin kung superheated o hindi. So game. So 5.4 at temperature of 600 degrees Celsius. So punta ka ng table 3 nun boy. 5.4 na eh. Ito oh, baka may mga malilito guys, malilito. Ito, wait lang boy. Ito, 5.4. Ano yung temperature kasi nun boy? 600. Ito, 3363. Ito yung H, tapos ito yung S. So, sulat mo lang sa papel mo yan boy. Yan na yung H at S1. Uy. So, lagyan nyo na lang ng units ng kilojoule per kilogram and then kilojoule per kilogram Kelvin. So, gets guys. So, 0.2 na tayo boy. So, 0.2. Wait lang boy. So, 0.2. Wait. Kailangan pala natin i-drawing sa TS diagram. So, ito yung pressure natin. Superheated to, matik. So, sa tabas, ito yung superheated regions, critical point, yung dito, subcooled, saturated liquid line, saturated vapor, so superheated. So, dito dapat siya. Sa labas. Ito yung ibig ko sabihin, no, labas. Bababayan dito, boy. Wait lang. Paano ba gumamit na ruler dito? O yan, boy. 0.1 to, boy. Matik. So, pag tinignan mo yung before the condensation, so yung condensation is 31 degrees, no? So, steam is extracted for feed water heating. O, hiniting daw. Pinainit sa feed water, boy. Ito yung feed water yung nasa gitna, di ba, boy? So, wait lang. Ayan, open feed water yan, boy. Asan na yun? Heating at 0.60 megapascal for an ideal cycle. Wait lang, 0.60 megapascal. So, saan mo ko-compare yung pressure na to, boy? Ko-compare mo to sa constant entropy. So, etong line na to, guys, constant entropy yan tawag dyan, di ba? Kasi straight line lang siya. Pero pag kurbadang ganito, guys, constant pressure. So, eto is constant entropy, boy. So, madaling salita, ito yung 0.2. Ang S1 is equal sa S2. So, copyin mo lang yung S2, boy. 7.2206. Tapos yung H2, ayan na. So, dito mo ko-compare yung 0.60 at 7.2206. Pag tinignan mo to sa table, guys, yung 0.2 is superheated, boy. Superheated. Malaki yung given, guys, na 7.2206 kesa sa... O, pakita ko, guys. Pakita ko lang this time. Baka kasi nakalimutan na eh. 7.2206. Ito, 0.60 megapascal yun, di ba, boy? So, 7.2206 is greater than to 6.76. Pag malaki yung given, guys, superheated, di ba? So, sana naintindihan pa, guys. So, gets na yun, guys. Hindi ko na masyadong elaborate. Oh, wait lang, boy. Punta ka na ng table 3. Pag table 3, superheated. Gets. Wait lang, boy. Inahanap ko, boy. Eto, 0.60 megapascal, 7.2206.
So, 7.2206. So, dito siya, guys. Ito naka-box na yan. Ito yung S, ito yung H. So, copyin ko lang, guys, no? Kokopyain ko lang yan, boy. Wala kayong papalito, boy. Kawala ng table nun, boy. Tapos, interpolate mo. Oh, boy. Copyin ko lang yan, guys. Yung binax ko, guys. Tapos, yung S mo nun, yun yung 7.2206. Yun yung nasa gitna. So, interpolation lang yan, guys. Tapos, pag in-interpolate mo yan, guys, using higher minus middle, higher minus lower, yung ganun, guys. Is equals to higher minus middle, then higher minus lower, boy. Gets, boy? O, yan na, boy. Patapos na tayo, boy. Hindi, joke. Boy. Point 3. So, sa point 3, yun na yung condenser, di ba? Ito, saan na yun? Condensation at 31 degrees Celsius. So, ito yan. Wait lang, ne. 5.4, 0.60, 31 degrees Celsius, or pag tinignan mo sa table yan, guys, yung 31 degrees Celsius at table 1, ilan yun, boy? Ito, 0.04496, no? Wait lang. 0.4496, yun yung pressure niya nun. Pressure yun, guys, no? Megapascal yun, boy. So, gets ba, boy? 0.004496. So, goods. So, ibig sabihin yan, guys, wait. Yung S1 is equals to S2 is equals din sa S3. So, ito yung 0.3. 0.4. Tapos, ito na yun. B4. 5. B5. Oh, gets, boy. So, H3. Then, tapos na ba tayo sa 0.3? Hindi pa. Ang 0.3 is temperature na 31 degrees Celsius with the pressure of. So, guys, wala ba kayo napapansin? Guys, nag-i-improve na yung handwritten. Boom, panis. Sana to, boy. O, 0.3, boy. So, meron man ba tayong H3? Wala pa tayong H3, men. Saan natin i-compare yan, guys? Constant entropy yan, di ba? Ayan, no? So, yung S3. Tapos, yung H3, paano yan? H3. Paano natin makuha yung H3, guys? Mamaya na natin titingnan, no? So, kung mapapansin nyo, guys, nasa loob na siya. So, hanapin lang natin yung X, yung 0.3, nasa loob na. So, X sa H, wait lang, S3 minus SF over SFG. Hanapin natin quality kasi nasa loob na siya ng saturated line. Yung saturated line, yan yung bundok, guys. So, at 31 degrees Celsius, 0.4507, yun yung SF niya, boy. Tapos SFG. Tapos SG. SF, SFG, and then SG. So, 0.5407. So, pakitandaan yan, guys, yung mga binibilog ko. So, insert ko lang. Yung S3, 7.2206. Yung SF. So, ito ay table 1. Over SFG, boy. So, X. Ano yung X nito? So, to get the H3, boy, HF plus X, HFG. H3. So, saan ka kukuha ng HF? Dun pa rin, guys, sa table number 1. So, ito. 1 point HF, then HFG. HF, then HFG. 129.97 plus 0.8481, then 2428.1.
to 189.2416 kilojoule per kilogram. That is the 0.3, man. So, sa 0.4, boy, ayan na, meron na tayong 0.4, boy. So, sa 0.4, boy, kung mapapansin nyo, boy, ito, nakatama siya sa bundok na yan, no? Yung kulay blue, tapos nandito daw yung 0.4. Ibig sabihin niyan, yung line na to, guys, is saturated liquid. So, HF niyan to, HF. So, basta letter F siya, guys. Okay, wait lang. So, wait lang. Sulat ko lang, boy. So, sa table 1 pa rin yan. Bakit? Nandito pa rin siya sa pressure na 0.004496. Uy! Wait lang. Ayan. So, letter F yan, guys. Fluid. Fluid. Kasi nakatama siya sa saturated liquid line. So, eto yan. Yung HF, eto na. Ano ba yung HF na to? 129.97. Tapos kunin mo na rin specific volume at F. 1.0046. So, sulat ko lang, boy, no? Table 1 pa rin to, boy. Table 1. Oh, wait lang. H, F, then specific volume at F. At 0.4. So, wait lang. Ano yung binilog ko, guys? 1.0046. Lalagyan natin ng times 10 raised to negative 3 kasi specific volume. 129.97 kilojoule per kilogram. Guys, gets. So, wait lang, boy. Charge ko lang, man. Low bat. Charge ko lang laptop, boy. Wait lang, boys. Oh, game. Charge. So, 0.4. Meron na tayong 0.4. Pagdating dito, boy, sa 0.5, eto. Uy, kita niyo yung binilog ko, guys. At 0.5 is nakatama pa rin siya sa saturated liquid line. Ano yung saturated liquid line? Ito, yung bundok na yan, tumama siya dun sa kulay blue na guhit. So, at 0.5. So, ibig sabihin, at 0.60 Pascal, guys, tingnan mo yung specific volume. F at HF. So, tingnan natin, 0.60 megapascal, no? At table number 2. Wait. Yan, 0.60 megapascal at table 2. So, yan na yan, boy. Ano pang gagawin mo dyan, boy? Yun na yun, boy. Wait lang. Table number 2, 0.60, no? Eto. 670.56 at 1.0016. Specific volume at F, tas HF, di ba, boy? HF5 yan. Tas HF4. 670.56 kilojoule per kilogram. 670. Ito. Basahin nyo. 67. Sheesh, boy. Oh, wait lang, boy. Oh, 67. Oh. Oh, boy. Chill. So, wala na, guys. Wala nang point. Nakuha na natin yung 1, 2, 3, 4, and 5. So, yung kung mapapansin nyo, hindi natin ginawa yung B4 and B5 using table 4 naman yun, guys. Kung gusto nyo, try nyo, guys. Pero as of now, focus lang tayo dito sa mga pinaghahanap nating point sa mga kabatchmate ko dyan. Boy, batchmate. Tapos, eto yung other students. Tanong yung teacher nyo kung kailangan panganapin yung B4 at B5. Pero sa mga kabatchmate ko dyan, ito nakabaylog.
So, proceed na tayo, boy. So, wait lang. Check ko lang kung meron pa bang hinanap dito. So, wala na, boy. So, game. Ano ba yung tinatanong sa problem? Find the amount of steam extracted, boy. So, how to get the steam of extracted? So, dito tayo. So, M1 lang yung hanapin natin dyan kasi yun yung na mass of steam extracted, di ba? So, ganito yung magiging schematic diagram niya yan. O pala no, nakalimutan natin drawing schematic diagram nito. Schematic diagram. Oy. So, open feed water to. Tapos ito yung condenser mo, boy. Tapos meron ka ditong pump. Tapos meron pump dadan dito, boy. Then, ito pa yung work pump. Ayan. So, pag nilagyan mo na label yan, 1, 2, 3, 4, B4, 5. 5 dito, no? Tapos yung B5 dito. Tapos, yan na yan, guys. So, kung makikita nyo, guys, ito yung M1. Wait lang, no? M1, tapos M2. Yung mass of steam extracted, yun yung M1. Tapos yung M2, yun yung remaining. Sinasabi ko naman, yung papasok sa condenser, yun yung nasa dulo. Remaining yun. Tapos yung eto is M1 is extracted. So, M1 lang yung hanapin natin yan. So, paano natin hahanapin yung M1, boy? That's the greatest question. Shorter over longer. So, using shorter over longer, boy, paano to? Ganito lang yan, no? Shorter muna tayo. Shorter. 5 tsaka B4. So, malapit sila. Magkalapit, kaya shorter. H5 minus HB4. Tapos yung longer, eto yan. Wait lang, no? Buray natin, boy. Para maganda tignan, boy. Wait lang, binubura ko lang, boy. Longer, H2 minus HB4. Malayo sila sa set isa, kaya longer. H2 minus HB4. So, sinabi ko naman kanina, sa mga other students, tanong nyo sa teacher nyo, no? Tanong nyo sa teacher nyo kung gagamitin is HB. HB ba? Kasi gagamit kayo ng table 4 dyan. Sa mga kabatchmate ko dyan is H. Tanggalin mo lang tong B, oh. Tanggalin mo lang yan sa paningin mo, boy. H2 minus H4. So, na yan na yung mass 1 steam extracted. So, gets, boy. So, M1, plug and play. Yung H5, H4, H2, and H4. H5, eto. Wait lang, pakita ko. Ayan. Yung chinek ko, boy, ito, oh. Wala kang kaligaw dito, boy. Tas, H4, eto, boy, oh. Tapos, yung H2. Saan yung H2? Eto, boy. Hindi ka maliligaw dyan, kapatid. So, gagawin mo na lang dyan, boy. Plug and play. Plug and play. 670.56 minus 129.97 over H2 2977.7779 minus H4 129.97. So check natin H5 670.56, H4 129.97, and then H2 2999.779, then H4 is 129.97. So correct. So M1 0.1898, guys. So ito na yung mass steam. So next is what? Steam extracted. Basahin ko lang yung tanong, boy. W and E cycle. Yung W dyan, guys, is what? Work net. Ito, work net and E cycle. Ayun, no, basahin nyo, guys. For an ideal cycle, find the work and the E cycle. So, ibig sabihin, meron silang work pump. So, work pump muna yung hanapin natin. So, work net is equals to the summation of work.
work net is work turbine minus summation of work pump. So, summation of work pump, paano ito mahanap, boy? To, specific volume at 4? Ay, what the hell? Ay, sorry. So, specific volume at 4. Yan yung pinakukunin mo, yung pinakadulong specific volume. Pressure higher, 5.4. Pressure lower, 0.04496. So, yun yung summation of work pump, boy. So, wait lang. Specific volume at, wait, summation of work pump tayo na. Specific volume at 4. Pressure higher minus pressure lower. So, specific volume at 4, nakuha na natin yun, guys. So, 1.0046 times 10 raised to negative 3 cubic meter per kilogram. Tapos, yung pressure higher, 5.4 minus lower, 496 megapascal, boy. Times mo lang yan ng 1 megapascal, 10 raised to 6 pascal times 10 raised to 3 pascal and then 1 kilopascal. So, cancel lahat yan, boy. Pascal, megapascal, kilopascal. So, wait lang. Times, ang 1 kilopascal ay 1 kilonewton per meter squared, boy. So, meter, tang cancel to, meron ka may iwan. So, kilojoule per kilogram yan. Summation of work pump is 5.4203 kilojoule per kilogram, boy. Kilojoule per kilogram yan, boy. Tapos yung work ng turbina, boy. Paano yan? Work of the turbine, ito H1 minus H2, ito yung mass, which is total pa rin yan. H1 to, plus, ito yung mass na nandito, which is 1 minus M1, 1 minus M1 to. Ito yung M2. 1 minus M1, ito yung M total, di ba? Sa 5.4, tapos yung M1 mo, ito. So, dadaan dito yung 5.4, boy. Ay, wait lang. Dadaan dito yung 5.4. Ay, yung mass total mo. Ito yung mass total mo. Dadaan yan dito. So, ibig sabihin, yung dinaanan niya is mass total pa rin yan. Kaya ginamit natin dito is empty. Uy. Wait lang. Yan. Empty. Ano yung empty? Saan galing yan? Ito. Ang empty ay katumbas niya is 1. So, plus H2 minus H3 ng 1 minus M1. So, work of turbina, boy. So, tanggalin na natin tong empty, no? Yung empty is considered as 1 lang yan. So, hindi ko nasusulat. H1, ano yung H1, boy? Is 3663.3. H2, 2977.7779 plus 1 minus 0.1898. Then H2, 2977.7779 minus 2189.2416. Yun yung H3. So, plug and play lang yun, boy. Wala kang kaligaw, men. So, work of the turbine, 1324.3942 kilojoule per kilogram. Work net. Work turbine is 1324.3942. Minus natin ang summation of work pump. Ito yan, ito yung formula, boy. Ito, 5.4203. So, 1318.9739 kilojoule per kilogram, boy. So, sana naintindihan mo, boy.
1318, no? So, game. Oh, worknet, meron na tayo. E-cycle na lang. Worknet is work of the turbine minus the summation of work pump. Worknet yun, guys. So, QA. So, meron na tayong values nito, di ba? Sulat ko lang. Ano yun? 1318.29. 9 to, guys. 9739. All over the heat added, guys. So, paano makuha yung heat added, boy? H1 minus HB5, di ba? HB5. Tapos yung HB5 mo ay katumbas niyan is what? Work pump is equals to H. Ito yung work pump 2 mo, di ba? Ito. Kita ba yung binilog ko, guys? Ulitin ko. Ito yung work pump 2 mo. Ito yung work pump 1 mo, boy. Gets naman. So, HB5 minus H5. So, HB5, yun lang yung maiwan dapat. Work pump plus H5. So, substitute lang tayo dyan, guys. So, heat added is equals to H1 minus, ayun o, work pump. Nilipat ko na yung minus isa-isa, no, guys, minus H5. QA is equals to H1 minus H5. Anong work pump to, guys? Work pump 2. So, work pump 2 minus work pump 2. So, gets, boy. So, next is yung QA. So, H1 minus H5 minus work pump 2. So, yung work pump 2, boy, alam ko meron na tayong work pump 2 eh. Wait lang. Tingnan ko lang yung work pump 2. Wala pa tayong work pump 2. So, paano kunin yung work pump 2, boy? Work pump 2, ito, tapos ito yan. So, anong gagawin? Specific volume at 5, BF5 ng pressure higher, 5.4 minus pressure lower. Specific work pump 2 to. So, sana naintindihan nyo, guys. Work pump 2 is equals to what? Specific volume fluid ng pipe, pressure higher minus pressure lower. Work pump 2, boy, 1.1006 times 10 raised to negative 3. Ito yung pressure lower, pressure higher, guys, megapascal. Times mo lang ng 1 megapascal yan, boy, 10 raised to 6 pascal. Times 10 raised to 3 pascal, 1 kilopascal. Times 1 kilopascal, 1 kilonewton per meter squared. So, boy, cancel lang to, boy. Cancel. Kilojoule per kilogram, boy. So, work pump 2, 5.2829. So, work pump 2 na yan, boy. So, anong gagawin dyan? Heat added is equals to H1, boy. Ano yung H1 natin dito? Minus H5 minus work pump 2. 3663.3 minus 670.56 minus 5.2829. Ito lang yan, guys. Plug and play lang, boy. So, heat added dyan. So, ano yung formula, guys? E-cycle. Work net is 1318. Ito yan. 1318. Tapos yung heat added is what? Heat 2987.4571. So, wala na to. Ito yung heat added, QA. Ito, heat added. So, equals lang tayo dito, guys. Ano to? 0.4415.
So, ito yung tinatawag natin na E-cycle. So, gets guys, so sa work ng turbine guys, so ano sinabi sa problem guys? So, meron na tayo nito. Wait lang no, ito meron na tayo no, tsaka to. And the same states, compute the work of the turbine and the efficiency. Work efficiency. Ay no, wait lang no. Pag sinabing engine, work of the turbine, then efficiency ng engine, EE. So, anong work of the turbine? Na-solve na natin yung work of the turbine, di ba? Saan na yun? To, work of the turbine to. Solve na natin yan. Yan na yung sagot, guys. Tapos, yung E-engine, guys, is what? E-engine is equals to work of the turbine over EC. Yung work of the turbine, nakuha na natin, 134.3942. And then, yung E-energy chargeable, guys, is what? Same formula ng QA, guys. Kaso wala siyang work pump. Tanggalin ko lang nun to. Gets H1 minus H5. Is equals to H1 minus H5, boy. 3663.3 minus 670.56. So, sa madaling salita, ang EC is equals to what? Wait lang. Sulat ko sa calcu yan, guys. 3663.3 minus 670.56. 2992.74. 2992.7400. So, E engine is equals to what? 1324.3942 divide 0.4425. This is the E engine, guys. So, sana naintindihan nyo, guys. So, last one, boy, is the E. Wait lang. Di na yata nakikita, boy. To. And for the letter E, steam rate. Steam rate. 36 all over the work of the turbine. Bakit turbine? Kasi sa engine, for an ideal engine na. Sabi sa problem yun yung nakasulat for an ideal engine, guys. So, work of the turbine tayo. 36 all over the work of the turbine is what? 324.3942. Kilogram per kilowatt hour. So, ito na yung final answer natin, guys, for this problem, guys. So, sana naintindihan nyo, guys, kahit no. So, gets naman, guys. So, wait lang. So, ito yung summation natin ng work pump. It's equals sa work pump 1 plus work pump 2. Nakuha natin to work pump 2 tsaka yung work pump summation. So, work pump 1 is equals to the summation ng work pump minus work pump 2. Ano yung summation ng work pump natin, guys? Ito, 5.2829. Ito yung work pump 2, no? Tapos yung summation for the work pump, man, is what? 5.4203. So, work pump is 0.1374, guys. So, ito na yung work pump 1 natin sa mga nagtatanong, guys. So, sa work pump 2, ito yung gagamitin formula. Specific volume at 5 ng pressure higher and then pressure lower. Work pump 2 yun. Tapos sa work pump, summation ng work pump, boy, yun yung dulo to dulo. Ano ibig ko sabihin sa dulo to dulo, guys? Specific volume at 4 ng pressure higher and then pressure lower.
So, sana naintindihan nyo guys. So, ganun lang guys. So, sa specific volume sa work pump 1, guys, specific volume ng 4, pressure higher, pressure lower, di ba? Matik, ganyan yung gagawin nyo nun. So, which is wrong. Kasi merong mas nadadaan sa work pump 1. Ito. Wait lang. Ito yung work pump 1 natin, di ba? Ito, work pump 1. So, merong dadaan na mas dito, which is yun yung M2. So, hindi valid yung formula ng specific volume ng pressure higher minus pressure lower for the work pump 1. Which is wrong, guys. So, ito yung correct niya. Correct way. So, sana naintindihan nyo, guys. So, that's all, guys. See you for... thank you for watching, guys. So, yun lang, guys. So, sana naintindihan nyo, guys. So, wait. So, ito yan, guys. So, pa-screenshot na lang. Screenshot. Oh, pa-screenshot na lang, oh. Screenshot, oh, boy. So, yun, guys. So, haba ng solution, guys. So, yun lang, guys. Thank you for watching. See you and God bless.